Sa isang maliit na barangay sa Liloan, Cebu, walang anumang hudyat ang tahimik na hapon. Pero sa kalangitan, may mabigat na ulap na tumatakip, hudyat ng bagyong Tino. Habang unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan, nagsimulang tumaas ang tubig sa mga kalsada. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating palaruan ay naging ilog at ang mga bahay ay tila mga kahoy na inaanod ng baha. Sa gitna ng kaguluhan, may isang 15 anyos na binatilyo, si J-Boy Magdadaro. Habang karamihan ay nagtatago sa loob ng kanilang bahay, siya naman ay hindi mapakali. May narinig siyang mga sigaw mula sa malayo. Tabang, nami diri! Hindi siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang lumang lifebuoy at maliit na bangkang kahoy na halos kasinlaki lang ng katawan niya. Habang umiiyak ang hangin at pumapalo ang alon sa kalsada, sumabak siya sa baha na parang mandirigmang walang takot. 1, 2, 10. Isa-isang sinasakay ni J-Boy ang mga tao, bata, matanda, pati buntis. Ang ilan, halos mawalan na ng pag-asa. Ang iba, lumalangoy habang hawak ang lifebuoy na nakaangkla kay J-Boy. Pero kuya, baka manlunod ka! Sigaw ng isang bata, ngumiti siya kahit nanginginig sa lamig. Ayos, Rako, di kumuhunong kay daghan pa ng inahanglan. Habang lumalalim ang gabi, lumalakas ang hangin. Pero hindi bumitaw si J-Boy. Sunod-sunod siyang nagbalik, paulit-ulit na parang iisang misyon lang ang nasa isip. Mailigtas ko sila, kailangan kong bumalik. At sa huli, mahigit 50 katao ang nailigtas niya. Karamihan hindi niya kilala, pero itinuring niyang pamilya. Pagkatapos ng bagyo, tumahimik ang baryo. Basang-basa, pagod, nanginginig. Pero nakatayo pa rin si J-Boy sa gitna ng mga taong buhay dahil sa kanya. Hindi niya hinintay ang papuri. Hindi niya hinanap ang kamera. Tinignan lang niya ang ilog na unti-unting humuhupa at bumulong. Salamat, Kino, nakayara. Sa araw na iyon, sa gitna ng pinakamadilim na baha, hindi lifebuoy ang tunay na nagligtas sa mga tao, kundi ang puso ng isang binatang may tapang na lampas sa bagyo.